Magandang araw mga ka-issue. Nasa ang dakuman kayo ng mundo? Tutok lang sa ating YouTube channel. Ako ang inyong issue, Shera, at pag-uusapan natin ang mga mainit na issue ng bansa. Okay, eto na. Mainit na mainit pong pinag-uusapan ng isyong ito. Nais po ni Congressman Pulong Duterte na ipasailalim sa isang mandatory hair follicle drug testing ang mga opisyal ng gobyerno. At heto pa ang matindi. Kaugnay niyan, kumasa po ang ating Vice President Sara Duterte na manguna sa pagpapadrug test. At may pahayag po siya patungkol dyan mga ka-issue. Maging si Attorney Salvador Panelo ay may banat sa lahat ng mga kontra at tumutuligsa sa panukalang iyan ni Congressman Pulong. Yan po ang ating pag-uusapan mga ka-issue. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Issue Shera. Hindi naman po lingid sa kaalaman nating lahat na maging ang mga ordinaryong Pilipino tulad ng mga driver ng bus ay may mga panahong sumasailalim sa isang mandatory drug test. At maging ang mga nag-a-apply para makakuha ng driver's license ay kailangang magpa-drug test. Ang tanong, pabor ka ba na maging ang mga opisyal ng gobyerno na nagpapatakbo ng ating bansa ay sumailalim din sa isang mandatory drug test? Maganda pong pag-usapan ito dahil marami po ang sumasang-ayon sa panukalang batas na ito ni Pulong. Isa na nga po sa kumasa sa hamon na yan si BP Inday Sara. Handa siyang manguna sa pagpapadrug test at maipakita na siya ay sumusuporta sa panukalang yan at upang anya ay mapanigurado na ang lahat ng public officials ay nasa tamang pag-iisip. Narito po ang kanyang pahayag. Nababasa ko na yung panawagan ng mga tao. Aayusin na lang natin kung kailan yon kasi dapat siguro doon meron unang-una third party na kasali doon sa testing. At siguro, hindi lang isa ang laboratory para sure tayo na nababalidate yung results. So, yung ganyang detalye, gusto kong maplansya ng lahat ng nananawagan. Gawin natin yung drug test. Dapat talaga mapanigurado natin lahat na nasa tamang pag-iisip yung ating mga public officials. Kasama na ako doon. Yan po ang pahayag na ating Vice President Sara Duterte. Ano po ang inyong masasabi, mga ka-issue, patungkol dyan na handa pong sumailalim sa isang drug test si BP Inday Sara. Handa po siyang manguna sa hamon po na iyan. At willing siya na maipakita ang suporta dyan sa panukalang batas na iyan. Okay, maaari nyo pong i-comment sa ating comment section. At kaugnay po niyan, masaya po si Attorney Harry Roque dyan sa pahayag na ating BP Inday Sara. Ito po ang pahayag ni Attorney Roque. Nagpapasalamat ako sa mabilis na pagpayag ni Vice Presidente Inday Sara sa aking hamon na sumailalim sa hair follicle drug test. Patunay ito na sinasabuhay ni BP Sara ang leadership by example. Talaga naman siya ay nakikinig sa tawag ng taong bayan. Ang susunod na tanong, sino ang sasama kay Inday na magsasabing, let's do it? Ayan po ang pahayag ni Attorney Harry Roque na tila may paghahamon. Ayan. Okay, kung may mga nagustuhan ang panukalang ito at may mga sumusuporta, meron din agad na kumontra. Ang ilan pong mambabata sa Kamara na tinatawag na Young Guns, pumalag po sa sinabing panukalang ito at ayon sa kanila, unconstitutional daw po ito o hindi naaayon sa saligang batas.
Ang pahayag po nilang iyan ay agad na sinupalpal ni Attorney Salvador Panelo. Heto po ang kanyang banat. Pakinggan po natin. Yung sinasabing unconstitutional, etong mga bugoy na to, abogado pa naman, yun ay tumutukoy lang yun doon sa mga kandidato sa Senado. Kasi ang konstitusyon, maliwanag na nagbibigay ng kwalifikasyon kung ano lamang ang kailangan ng isang kandidato para tumakbo sa Senado. Hindi kasama doon yung test. Because if you put that as another qualification, passing that, then you are adding a qualification not provided by the Constitution. Para doon lang yun. Kasi maliwanag nga sa ligang batas na ito lang ang kwalifikasyon. Pero pagdating doon sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, hindi at constitutional yun. Kailangan talaga magkaroon ng drug test lahat. Biro mo, sabihin, sana magandang intensyon, ay tinamaan ng magaling. Natural, magandang intensyon dahil alam naman natin talamak ang gumagamit at nagpapakalat ng mga droga. Kaya maganda ang intensyon ni Congressman Pulong na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno at ina-opisyales ng mga pribadong kumpanya ay magpasailalim sa drug test para nga maiwasan ang mga maling desisyon, ang mga illegal na gawain. Dahil pag ito'y nasa ilalim ng droga, talagang may problema. Mali ang diskarte. Ayon pa kay Attorney Panelo, magandang batas ito, ngunit baka raw hindi ipasa dahil marami umanong tatamaan. Binigyang punto rin yan na hindi dapat random lang ang drug testing sa mga opisyal ng gobyerno, kundi dapat mandatory ito para sa lahat. Para hindi namimili lang. Ayon sa kanya ay baka raw yung mga hindi adik ang itest at ang mga adik pa ang hindi itest. Ayun. Kayo po mga ka-issue, pabor ba kayo rito sa bagong panukalang batas na ito ni Congressman Pulong? Ito kaya ang solusyon para mas mapabuti ang pamamahala sa ating bansa. Ano po ang inyong masasabi patungkol dito mga ka-issue? I-comment po sa ating comment section dahil sa mga ganitong usapin, dapat may pakialam ka. Okay, hanggang sa muling talakayan po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless and have a good day mga ka-issue. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.